And clap your hands to our God. Hallelujah. So Lord, hallelujah. So dun sa pag-usapan natin, sa Nehemiah, Syra, Nehemiah. Ito po tayo ng Old Testament. Nehemiah. Ituro mo yung spelling. Nehemiah. Nehemiah. Nehemiah chapter 4, verse 15. Tingnan natin. Tignan natin sa verse 15. Ito ay related sa mga pangyayari ng sasabuyan. Yan, Nehemiah. Chapter 4, sa verse 15. Verse 15. Ito pa yung schedule natin magkasunod na tapos ng fasting, linggo na, susunod na linggo na, no? Anniversary na, no? Kailan pa darating sila sa Salusi? April 3. Okay. Yan. Nabalitaan ng mga kaaway na alam natin ang kanilang mga balak. At napag-isip nilang hinahagdangan sila ng Diyos. Kaya ang lahat ay nagpatuloy sa paggawa ng pader. Simula noon, kalahati na lamang ng aking mga tauhan ang gumagawa ng pader at ang kalahati naman ay nagpabantay. Yung mga bantay ay may dalang sibat, kalasag, pana, at kasuot ng bakal. Ang mga pinuno at mga pangunahing mamamayan ay nagbibigay ng kanilang lubusang tulong sa gumagawa ng pader. Hawak sa isang kamay ng mga nagpapusan ang kanilang dala at sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. Ang mga gumagawa sa pader ay may sariling espada na nakalagay sa kanyang baywang at nasa tabi ko naman ang isang may hawak na trumpeta. Sinabi ko sa mga pinuno, sa mga hukom at sa mga taong bayan, malaking ating gawain at malalayo ang ating pagitan habang tayo nagtatrabaho. Can we say, praise the Lord? Binasa natin, bibigyan kayo ng background kasi out of nowhere, yan yung binasa natin. Ano yung istorya na yan? Ano ba yung istorya na yan? Itong binasa natin, ito ay parang memoirs, parang sariling account ni Nehemiah. Si Nehemiah ay hindi siya propeta, siya ay isang leader ng mga Israelita, may pagka-gobernador, mataas na ang kanyang tungkulin, sa kanya nanggaling itong account na ito. Yung Israel ay naging na-exile noong panahon ng Babylonian captivity. Makinig mo na kayo para bigay ko lang yung background. Kasi hindi nyo natin, ngayon lang natin ito na tackle eh. So baka hindi natin, ano ba pinagsasabi nila sa natin? So nung time na ang Israel ay na-exile doon sa Babylonian captivity, tinatawag natin Babylonian captivity, yung Babylonia, yung tinatawag natin present day Iraq. Matagal yun eh. 100 of years na naging captives ang Israel ng Babylonia. At maraming kwento talaga na nangyari eh. Noong panahon ng Babylonian captivity. Doon nangyari yung kwento ni Daniel eh. Ni Daniel, Prophet Daniel, kung paano siya ay nilagay doon sa yungib kasama ang mga leon. Walang nangyari sa kanya eh.
Di ba? Daming leon doon, katabi niya, kasama niya doon sa kuweba, sa Yungib, pero hindi siya ginalaw ng leon. Yan yung mga himala na kwento ng panahon ng Babylonian captivity. Dito rin sa Babylonian captivity, nangyari yung story ni Shadrach, Meshach, Abednego, na si Shadrach, Meshach, Abednego na hindi sila sumunod doon sa utos ni Haring Nebuchadnezzar, na luluhod sila pag narinig nila yung tugtog ng lira, ng flota, kapag yun ay nagsisenyas ng parang orasyon na kaya lahat makarinig ay sasapat doon sa Diyos-Diyosan na ginawa ni Haring Nebuchadnezzar. At hindi sila sumundon at ang istorya ay nilagay sila sa doon sa pugon. So imagine yung bakery ka sa Paho, di ba pugon yun? Talagang mga kahoy yung ginagamit doon na panggatong. So imagine yung malaking pugon na doon sila nilagay. At sabi ng istorya, hindi sila nasunod, hindi sila napasok, hindi sila nag-amoy, usok, at nakita pa rin ni Haring Nebuchadnezzar na yung tatlo na nilagay doon sa pugon, hindi na tatlo nakita niya, kundi apat. Apat na naglalakad-lakad doon sa loob ng pugon, kaya doon dumating yung sinasabi, Jesus Christ is the fourth man in the furnace. Si Jesus Christ na yung fourth man Tatlo lang sila ayun sila yung apat. Si Jesus Christ siya, na anghel, na nagligtas sa kanila, para hindi sila masulog. So maraming istorya magaganda doon sa panahon ng Babylonian captivity. In fact, yung mga binabasa natin sa Old Testament, ito ay Hebrew Bibles, sinasabi na doon sa panahon ng Babylonian captivity na isulat itong mga binabasa natin. Kapag captivity sila in captivity, parang nakakulong lang sila, doon sila nagkaroon ng panahon para magsulat. So naisulat yung Torah, ito Bible study na rin, sa Hebrew Bible, tinatawag na Tanakh, hindi ko alam yung pronunciation, Tanakh, T-A-N-A-C-H, Tanakh, tinatawag ng mga Hudyo sa Bible nila, sa Hebrew Bible, na tinatawag natin Old Testament. So yung Hebrew Bible, meron tatlong categories. Una-una yung Torah, Book of the Law, na doon kasali yung Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy, sa Leviticus. Then yung isang category naman, yung Book of the Prophets, na doon yung propeta, yung Daniel, sila Isaias, sila Jeremias, mga sulat ng mga propeta, and then yung tinatawag na writings. Psalms, Ecclesiastes, Book of Job, Song of Songs. Then itong Nehemiah na binasa natin, kasali doon sa writings. Ibig sabihin, si Nehemiah, hindi siya propeta. Kasi hindi siya naisama doon sa Book of the Prophets. So, nagkaroon ng digmaan between Persia, present day Iran ngayon, Persia, and Iraq, Babylonia, at natalo ang Babylonian Empire, nanalo yung Persian Empire, yung Iran ngayon na tinatawag natin. At nung nanalo siya, ay pinayagan ng Persia na bumalik yung mga Israelita doon sa kanilang bansa, sa Judah, sa Jerusalem, sa Israel. Yung ginawa ni Nehemias, sila ay pinitulutan na bumalik doon sa kanilang bansa. Muli nilang itatayo yung wall ng Jerusalem. Nag-iba ng mga Babylonia noong panahon ng captivity. Binaksak yun. So, dinatayo na niya ngayon poder ng Jerusalem. So, pagka dati, kung sa hindi nakakaalam, ang pinaka-proteksyon ng isang lugar, especially city, ay yung pader. Tinatawag na city ang isang lugar pag mayroong pader. Kaya yung Intramuros, may pader. Para protection yon against outside invaders. So lahat ng syudad noong panahon na yun, may pader. So, yun ang protection. Ay yung Great Wall of China, di ba? Ang laki nun, lapad-lapad nun. Para yung protection laban sa mga mananakot.
Can you say amen? So ito yung ginagawa nila ngayon. Nire-rebuild nila yung pader ng Jerusalem. At nabalitaan nila na may mga bansa na gusto rin silang kalabanin. Gusto silang atakihin, musuhin. So, naduduin yung threat, present yung threat. So, ang ginawa ni Nehemias, habang ginagawa nila yung pader, merong threat, anytime merong susubot sa kanilang kalaban. Kaya ang ginawa ni Nehemias, sabi, hinahinati niya yung tao, may mga tao na yung kalahati ng tao ay gumagawa para itayo yung pader, yung kalahati ay nandiyan para paghanda in case dumating yung away. And then, ang natutunan pa na yung mga tumutulong para itayo yung pader, nagdadala na siguro ng mga bricks, ng mga gamit-gamit. Eh, habang sila ay tumutulong, habang sila ay gumagawa doon, sabi, meron silang hawak na sandata sa kanilang kabilang kamay na kahit na sila ay nagtatayo ng pader, kahit sila ay nagtatrabaho, anytime pag dumating yung threat, meron silang sandata. Okay, say amen? Let's clap our hands to our God. Ito yung maaaring kalagayan natin ngayon. Sapagkat itong meron tayong oil crisis, ito yung mga panahon na muling mabubuhay yung mga turo na ayan na, end of the world na, magkakaroon na ng World War III, ayan na, talagang tuloy-tuloy na yung gera, magkakaroon na ng tagutong sapagkat wala na langis, magkakaroon na ng domino effect, tataas na lahat ng bilihin, magkakaroon na ng inflation, yung pera natin mawala na halaga, nakawala na tayong pag-play later on. Tayo, siguro darating yung Panginoon. Ito yung mga panahon na pwede gamitin ulit ng mga fundamentals natin na Kristiyano para muli na naman tayo matakot na sabihin, naku, baka nga talagang babalik ng Panginoon. You say amen? Pero tulad ng binasa natin, hindi tayo pwedeng matakot na walang basihan. Hindi tayo pwedeng huminto sa pagtatrabaho. Hindi tayo pwedeng huminto sa paghahanap buhay. Hindi natin pwedeng ihinto kung ano man yung mga plano natin sa buhay dahil lang sa itong mga aberya na ito na oil crisis, kailangan natin magpatuloy. Hindi pwedeng ihinto tayo. Hanggat sa buhay natin, parang mayroong tatlong estado eh. Una-una, yung normal natin pamumuhay. Normal eh. Yan, normal tayo. Dati, nagawa natin gusto natin. Then meron dumating yung time na challenging time. Katulad nito, challenging time to na hindi natin alam kung saan tayo makakarating. Itong oil crisis na ito, hindi natin alam kung hanggang kailan matagal. Hindi natin alam kung meron pa bang ibang bansa na sasali sa gulo. Hindi natin alam, baka mag-take advantage yung China para sumali din. Kapag titingnan natin ang istorya ng mundo, isang nag-umpisa ang gera between dalawang bansa lang eh. Pero dahil sa world affair, sa international politics, nadadagdagan, nagkakaroon ng kampi-kampihan eh. World War II, bakit nag-umpisa ang World War II? Nung sinakop ng Germany yung Poland eh. So dapat nakalaban na ng Germany yung Poland eh. Pero hindi, sumali Amerika, sumali Britanya, sumali yung Russia, sumali ang France, sumali ang Italy, lahat sumali eh. At Japan nakisali din eh, kaya nga tayo nasakop ng Japan. Kumampi yung Japan sa ano eh. Sa Germany, access power eh. So ito yung mga threats na hindi natin alam kung meron ba bang mas masahol na nangyayari dito sa oil crisis. Dating pa tayo sa time na wala na tayong gasolina, hindi ka na makapag-drive na sasakyan, hindi ka na makakasakay ng bus, baka pati yung kuryente natin maapektuhan sapagkat karamihan din natin ng ating power plant ay pinatatakbo din ng mga gasolina, ng diesel. Hindi natin alam. Parang yung COVID eh. Nalala ko nung
COVID, March ba yun? 2020? Nasa, sige siya nasa Manila Science dun eh. Tama ba? Lasal na lang. Lasal, di ba? Nandito kami sa Robinsons, Ermita. Doon namin na balitaan na, may kauna-unahang Pilipino na na-infect ng COVID. Oo. Meron ng Pilipino na na-infect ng COVID. So, na po. So, kala namin, wala lang yun eh. In fact, meron kaming Japan travel. Diba, March 2020 yun. Kaya anong schedule dapat natin sa Japan? April na 2020. So, inisip namin, baka ilang linggo lang ilan, tapos na yan eh. Dahil inisip na namin yung Japan namin eh. Okay, yung inisip namin 2 linggo, 3 linggo, 4 na linggo, umabot ng taon eh. Ang tindi ng epekto eh. Hindi natin akalain na gano'n ang mangyayari sa atin eh. Iniisip natin na simpleng sipon lang yan, simpleng bakterya lang yan, pero ang nangyari talagang hindi natin inaasahan. Akala natin 2020 napakaswerteng taon sapagkat doble 2020. Pero yun pala yung pinakamalas na taon natin. Pero nasurvive natin yung ano eh. Nasurvive natin eh. Parang yung mundo, meron siyang sariling kakayanan para gamutin niya yung problema ng sarili niya eh. Kusa siya naghihilom eh. Noong World War I, akala talaga ng mga tao, yun ay katapusan ng mundo eh. Ginamit yun ng mga prophets of doom para sabihin na ito na yung sinasabi ng Biblia na katapusan ng mundo na mga bansa ay titindig laban sa kapwa bansa at magugunaw na ang mundo. Pero huminto din ng World War I eh. Kaya kami sumunod World War II after 20 years. So inisip natin, akala ng mga tao na panahon na ito na talaga. Yung mundo, mayroong sarili siyang kakayahan para gamutin niya yung kanyang sugat. Hindi rin dinala yung World War II. Yun yung World War II, nakasama tayo doon. Doon dumating yung Japanese invasion. Na dinanas natin yung kalupitan ng mga Hapon, pero sa totoo lang, mas malupit daw yung mga Spanish. Kaya lang, mas malupit daw yung mga Spanish. Pero ang point ko, nalagpasan natin yung World War II, nalagpasan natin yung mga drought, nalagpasan natin yung mga financial crisis, 1997, nagsarahan yung mga negosyo, maraming mga tao na nahuhulog na kanilang mga real estate, na hindi nila kayang bayaran yung kanilang real estate na amortization sapagkat biglang dumoble yung halaga. Na dapat kunyari, ang inuhulog mo lang is 20,000 naman, biglang tinawang 40,000. Yung dating dollar na 20 pesos per $1, biglang naging 50. So pag may utang ka ng dollar, patay ka, di ba? Ganun na nangyari 1997 crisis eh. Kaya maraming tao, naghirap. Maraming mga buildings dito sa Metro Manila na nakatingga. Pero nalagpasan din natin yung 1997 crisis. So, yun 2018 na 2008 na tayo na world 2008, diba? 10, world financial crisis, nalagpasan din natin eh. Ang daming mga trials na inaano ng mundo natin, pero lalagpasan natin. Ano gusto ko sabihin? Pag dumating itong mga challenging time, hindi tayo pwedeng huminto. Hindi tayo pwede na tumigil. Hindi tayo pwede na parang aayaw na tayo. Hindi, katulad ng pinabasa natin, pwede natin ituloy yung buhay natin, yung normal, magtrabaho tayo, magnegosyo tayo, mag-aral tayo, mamasyal tayo, gawin natin yung mga bagay na dati natin nalagawa, pero at the same time, dapat meron tayong vigilance. Meron tayong hawak na espada sa kanila. In case talagang dumating yung kalaban, in case talaga na magkagulo-gulo na, dapat handa din tayo.
Ito yung aral mo ito eh. Sapagat, ako na nagsasabi sa inyo, wala talaga nakakaalam kung hanggang saan ahantong itong crisis na ito. Baka mas matindi pa ito sa COVID kung hindi ito titigil. Paano kung sumali na yung Russia? Paano kung sumali na yung China? Ginawang excuse ng China ito para lusubin ang Taiwan. And then kaaway din natin yung China. Gawin niya rin excuse para tuluyan na tayong sakupin ng China. Hindi natin alam eh. May isip-isip na lang. Wala tayong magagawa. Si Trump na. Binalman niya yung Iran eh. Meron pa nagpigil sa kanya. Wala naman nagpagpigil sa kanya. So meron mga bagay sa buhay natin, mga kapatid, na wala tayong kontrol. Kaya sa panahon natin ngayon, kapag tayo ay natubuhay, kailangan talaga natin yung Diyos. Kapag buong na ba? Sabi natin, Bishop, kung dumating na yung dilubyo, okay lang naman. Sabay lahat naman tayo, mamamatay. Hindi natin alam eh. Pero ang unang kagandahan, meron tayong Diyos na parang kapag sa Diyos na siguro natin, pag tumating natin yung Diyos, pag hindi na natin kaya, hindi na natin alam kung anong gagawin natin, magtulong-tulong tayo mag-pray. Sapagkat ba lang yung nagagawa ng prayer? Kung lahat ng tao, lahat ng Pilipino ay magkakaisa, na isa lang yung layunin na tayo ay manalangin para sa safety ng ating bansa. Siguro hindi ng Panginoon. Hindi naman ito ang Diyos. Gagawa ng minagawa ng Diyos. Gagawa ng paraan ng Diyos na ang bansa natin ay maligtas. Dito sa mga pangyayari nito. Mabuti nilang ang ating bansa ay malayo doon sa Middle East. Dahil kung doon tayo, maaaring kasali tayo. Sabagat ang binobomba ng Iran ay yung mga alay ng Amerika, ay alay tayo ng Amerika. So maaaring sabi ng Iran, ito Pilipinas, ito may alay din ng Amerika. Wasabi natin yan. Buti na lang, malayo tayo. Pero ayun, patuloy lang tayo sa ating buhay, yung pinaklaro natin, yung natin titigilan. Alisin na natin yung takot na ito na siguro yung end of the world. Pero ito walang end of the world. Bakit? Billion years na po yung mundo na ito. Billion of years. Ibig sabihin, ilang volcanic eruption na ang nalagpasan ng mundo na ito. Ilang matitinding earthquake na ang nilagpasan ng mundo na ito. Ilang tsunami, ilang bagyo, lahat na. Nalagpasan yan for billion of years. Yung mga dinosaurs dito dati na nanira, na-wipe out dahil sa meron doon sa malaking meteor na bumagsak dito. Pero nag-survive itong mundo na ito. Kung yung sabihin, for billion of years, ibig sabihin itong mundo ito magpapatuloy. Hindi ito mawawala. Kaya, gabi natin yung plastic na ginagamit natin, baka makapukos yan para masira yung ating ecosystem, mawasak yung mundo natin. Alam ko hindi. Kasi volcanic eruption nga, hindi nawasak yung mundo. Matitinding lindol, hindi nawasak yung mundo. Yung mga plastic na kung kapiraso, hindi pa makakawasak ng mundo. Palagi ko hindi na makakawasak ng mundo yung mga plastic na hawak-hawak natin. You see, amen? So, patuloy lang tayo mga kapatid sa ganitong mga pagkakataon, lalo tayong dapat lumapit sa ating Panginoon. Sapagkat ito yung mga panahon na tinatawag na uncertain. At pag uncertain, wala kasiguraduhan, dapat lalo tayong makapit sa Diyos. Kung hindi ka mainit sa Panginoon, ito yung panahon na, hindi ka mainit ka naman dahil hindi mo alam kung saan tayo nagdalimit naman. Kung ito ay hindi faithful sa pananambaha, gawin yung mga people niya sapagkat delikado ang mundo natin.
Patuloy tayo sa pagsasamba, sa pagsisimba, sa pananalangin, sa pagpupuri sa Diyos. Tuloy-tuloy lang tayo. Gawin natin yung lahat ng ginagawa natin, pero maging vigilante tayo. Yung isang kamay natin nagtatrabaho, isang kamay may dalang sandata, anytime handa tayo. Huwag mo nang tumating sa ating buhay. Tama ba mga kapatid? Let's close tayo mga kapatid. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. All things were made by Him. All things were made by Him. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word. The